May isang babae na nagkaroon ng kaibigan sa isang Christian group. Ngunit hindi siya komportable na ang lalaki ay nagpakita ng nakakatakot na obsesyon sa kanya. Nagsimula siyang sundan at binibigyan siya ng mga hindi kanais-nais na regalo. Pagkalipas ng higit sa isang dekada, ang kanyang takot ay naging isang katotohanan. Tara, alamin natin ang kwento ni Samantha Stites. Si Samantha ay lumaki sa Michigan kasama ang kanyang ina. Ito'y matapos maghiwalay ng kanyang mga magulang nang siya ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Bilang isang nag-iisang anak, mahal na mahal ni Samantha ang paglaan ng oras sa labas, pag-explore sa kagubatan at pagkakaroon ng mga kaibigan sa kanilang barangay. Sa high school, nag-excel si Samantha sa akademya, palaging kabilang sa mga nangungunang estudyante sa kanyang klase. Upang makahanap ng abot-kayang edukasyon sa kolehiyo, pumasok siya sa Grand Valley State University. Ito'y noong 2009. Ngunit sa kabaliktaran ng kanyang karanasan sa high school, ang kanyang buhay sa kolehiyo ay naging isang roller coaster ride. Ang unang taon sa kolehiyo ay partikular na mahirap para kay Samantha. Nagsimula siya sa isang grupo ng mga kaibigan na laging nagpa-party, na nagresulta sa marami sa kanila na nahaharap sa academic probation at legal na problema. Bagaman na iwasan ni Samantha ang mga epekto ng mga problemang ito, ang pagmasid sa mga pagsubok ng kanyang mga kaibigan ay nagbigay inspirasyon sa kanya na baguhin ang kanyang landas. Habang nagsisikap si Samantha na ituwid ang kanyang buhay, naging malapit siya sa isang babae na kanyang kadorm na kamakailan lamang ay naging Kristiyano. Ang bagong kaibigang ito ay nag-anyaya sa kanya na sumali sa campus ministry group. Sa pakiramdam na ito ang eksaktong kailangan niya, masigasig na tinanggap ni Samantha ang imbitasyon. Nang siya ay nakasali sa ministry, nakaranas siya ng malalim na espiritual na pagbabago, na sa huli ay nagdala sa kanya sa pagtanggap sa Kristyanismo. Pagkatapos ng isang magulo na pagsisimula sa kolehiyo, naramdaman ni Samantha na sa wakas ay umuunlad ang mga bagay para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang pagsali sa grupong ito ang magiging simula ng kanyang bagong bangungot. Noong 2011, ang Campus Ministry Group ay lumago na sa humigit kumulang 200 na miyembro. Noong taong ding yun, isang transfer student ang nagngangalang Christopher Thomas ang sumali sa club. Tila namumukod-tangi si Christopher sa grupo dahil sa kanyang edad na 25 years old. Ito'y mas matanda kaysa sa karamihan sa mga miyembro. Siya rin ay labis na socially awkward, nahihirapan sa pagpapahayag ng sarili at nahihirapan makipagkaibigan sa loob ng ministry group. Isang hapon habang naglalaro ng frisbee sina Samantha at ang kanyang mga kaibigan, biglang lumapit sa kanila si Christopher at humiling na sumali. Bagaman nagulat sila, malugod siyang tinanggap ng grupo. Mula sa puntong iyon, nagsumikap si Samantha na tiyakin na siya ay bilog sa kanila. Kahit na nahirapan siya makipag-usap sa kanya, ginawa niya ang kanyang makakaya upang maging kaibigan siya. Nararamdaman niya na ito ay bahagi ng kanyang responsibilidad bilang isang Kristiyano na maging mabait sa lahat. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang mapansin ni Samantha ang tila lumalaking interes ni Christopher sa kanya. Siguradong dumadalo siya sa bawat kaganapan ng ministry group na kasali si Samantha. Nagkukomento sa lahat ng kanyang mga post sa social media at madalas siyang nagpapadala ng pribadong mensahe. Bagaman nagsisimula ng maging hindi komportable si Samantha sa kanyang pag-uugali, patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa kanya ng may kagandahang asal. Inisip niya na ang kakaibang paglapit ni Christopher ay maaring simpleng paraan niya ng pakikipag-ugnayan sa iba. Noong bakasyon ng para sa Pasko noong 2012, humiling si Christopher kay Samantha dahil pareho ang kanilang lugar at wala siyang ibang makukuhang sasakyan, pumayag siya.
Bilang pasasalamat, nagbigay si Christopher kay Samantha ng isang maliit na salamin na penguin. Alam ang kanyang hilig sa mga hayop. Bagaman malapit na ang Pasko, naisip ni Samantha na medyo kakaiba ang kilos na iyon. Napansin niya na si Christopher ay mahigpit na kumakapit sa bawat piraso ng impormasyong binabahagi niya at naalala ang bawat detalye ng kanilang pag-uusap. Sa puntong ito, ang pagtugon ni Christopher kay Samantha ay nagdulot sa kanya ng labis na discomfort. Dahil dito, nagpasya siyang wag nang maglaan ng oras na mag-isa kasama si Christopher. Noong 2013, sinikap ni Samantha na bawasan ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Christopher. Bagaman madalas pa rin siyang makita sa mga kaganapan sa ministry group, ginawa niya ang kanyang makakaya upang iwasan siya. Kapag nag-uusap sila, pinanatili niyang maikli ang kanilang mga usapan. Umaasang mapapansin ni Christopher ang kanyang kawalang interes. Noong fall ng 2013, nagsimulang magtrabaho si Samantha bilang intern sa North End Community Ministry. Ito ay sa Grand Rapids, Michigan. Pagkatapos ng kanyang shift isang araw, natagpuan niya ang isang rosas na nakapatong sa kanyang sasakyan. Walang kasamang tala o indikasyon na nagpadala. Dahil dito siya ay naguguluhan. Nagsimula siyang magtanong-tanong upang malaman kung sino ang maaring nag-iwan nito. Makalipas ang ilang araw, natuklasan ni Samantha ang marami pang mga regalo sa kanyang pintuan. Muli wala itong pangalan upang tukuyin ang nagpadala. Bagaman nag-aalala, hindi niya agad naisip na siya ay may stalker. Subalit hindi maipaliwanag kung bakit hindi nagpakita ang nagpadala. Kaya't nagtanong siya sa kanyang mga kakilala, karamihan sa mga lalaki, kung sila ang responsable o kung may alam sila kung sino ang maaring nagpadala. Bawat tanungin niya, ang sagot ay hindi nila alam. Binahagi niya ang mga pangyayari sa kanyang mga kasama sa bahay. Gayunpaman, sinabi nila kung gaano kakilakilabot na may isang tao na alam kung saan siya nakatira, kung ano ang itsura ng kanyang sasakyan at kung saan siya nagtatrabaho bilang intern. Dahil sa determinado na malaman ang pagkakakilanlan ng nagpadala, pinalawak ni Samantha ang kanyang paghahanap. Nagtanong sa mga mas maraming tao at sa wakas, nagdesisyon siyang kontakin si Christopher upang tanungin kung siya ba ang nagpadala ng lahat ng mga regalo. Una tumanggi ito, hindi ito umamin. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, ay umamin din siya sa pamamagitan ng text message na siya ang nasa likod ng mga regalong bulaklak at mga love letters. Nabahala si Samantha nang tanungin niya si Christopher kung paano niya nalaman kung saan siya nagtatrabaho bilang intern o kung ano ang itsura ng kanyang sasakyan. Ang sagot lang ni Christopher ay sinundan siya isang umaga. Ang sagot na ito ay nagdulot kay Samantha ng higit pang pagkabahala. Sa puntong ito, natanto ni Samantha na ang socially awkward na lalaki ay talagang nag-i-stalk sa kanya. Upang tapusin ito, nagpasya si Samantha na kumprontahin ito. Sinabihan siya ng direkta na wala siyang interes sa kanya. Ngunit kahit na malinaw ang pagtanggi ni Samantha, nagpatuloy si Christopher. Patuloy siyang nagpapadala ng mga mensahe sa social media na nagiging kakaiba na ang tono habang lumilipas ang panahon. Sa isang pagkakataon, nabanggit pa ni Christopher na naniniwala siyang ginawa sila ng Diyos para sa isa't isa. Agad siyang biglak ni Samantha sa lahat ng social media, ngunit hindi napigilan si Christopher. Noong January 2014, pumanaw ang lolo ni Samantha at sa hindi malamang dahilan, nalaman ito ni Christopher. Nagpunta siya sa kanyang lugar ng trabaho na may dala pang mga bulaklak at nagbigay ng pakikiramay. Lalo lamang nabahala si Samantha dahil malinaw na niyang pinahayag na ayaw na niya ng anumang pakikisalamuha kay Christopher. Sa mga sumunod na linggo, patuloy niyang nakikita si Christopher. Minsan makikita niyang nanonood sa kanyang mga ultimate frisbee practices o nasa paligid lamang ng campus. Ang tanging ginhawa niya ay ang nalalapit na pagtatapos ng kolehiyo at ang kanyang paglisan mula sa lugar. Pagkatapos ng graduation noong tagsibol ng 2014, agad na umuwi si Samantha sa kanyang bayan upang magtrabaho ng summer job.
Sa kanyang pagkabahala, nakatanggap siya ng ilang mga text message mula kay Christopher na nagmamakaawa na makipag-usap sa kanya. Muli sinabi ni Christopher sa kanya na wala siyang interes at humiling na iwanan siya. Ngunit tulad ng dati, hindi nakinig si Christopher. Nang sumunod na taon, nagsimulang maghanda si Samantha para sa isang ministry internship. Ito'y sa ibang estado bago magsimula sa graduate school. Hindi alam ni Samantha na si Christopher ay nag-apply din sa parehong programa at ito'y natanggap. Dumating siya sa bayan ni Samantha, natukoy ang kanyang apartment at naghintay sa labas. Sa kabutihang palad, naroon ang boss ni Samantha sa kanyang bahay ng araw na iyon. Kasama ang kanyang boss, hinarap ni Samantha si Christopher at tinanong kung bakit siya patuloy na sinusundahan. Sinabi ni Christopher na nais niyang magkasama silang pumunta sa internship dahil sa pareho daw silang natanggap sa programa. Natulala si Samantha na malamang na siya rin ay papunta sa parehong internship. Ang programa ay magsisimula sa loob ng 2 araw, kaya agad na nakipag-ugnayan si Samantha sa program upang ipaalam ang nakakabahalang pag-uugali ni Christopher. Pinayuhan siya ng program na magsampa ng Personal Protection Order o PPO. Nagkataon, kamakailan lamang ay nakipagkaibigan si Samantha sa anak ng isang lokal na hukom. Iminungkahi ng kaibigang ito na makipag-usap siya sa kanyang ama upang mapabilis ang proseso bago siya umalis para sa programa. Nagbigay si Samantha at ang kanyang mga kaibigan ng mga pahayag sa hukom tungkol sa mga aksyon ni Christopher. Na makita ang tindi ng sitwasyon, ipinalabas ng hukom ang pinakamahabang PPO na kanyang naipagkaloob. Ito'y 6 na taon. Ito'y hanggang 2020. Sa pagkakaroon ng PPO, tinitiyak ni Samantha na hindi makakasali si Christopher sa programa. Nakaramdam siya ng ginhawa na naniniwala na ang legal na hakbang na kanyang ginawa ay sa wakas ay makakapigil kay Christopher. Sa loob ng 6 na taon ng PPO, hindi na narinig ni Samantha ang tungkol kay Christopher. Maraming nangyari sa kanyang buhay sa panahong iyon. Pumanaw ang kanyang ina nang hindi inaasahan. Kinailangan niyang ibenta ang kanyang lumang bahay. Natapos niya ang graduate school at nagsimula sa trabaho. Ang stoffer ay tila naglaho sa kanyang buhay at naniniwala si Samantha na hindi na niya ito kailangang harapin muli. November 2019, lumipat si Samantha sa Blair Township, Michigan upang magtrabaho at magsimula ng bagong buhay. Upang palawakin ang kanyang social circle, sumali siya sa isang adult soccer league at nakipagkaibigan sa kanyang mga kasama sa kupunan. Ngunit nagkaroon ng kakaibang takot na makita niya si Christopher na nagmamasid sa kanilang practice facility isang araw. Hindi siya lumapit o nagbigay ng anumang senyales, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang magdulot ng takot kay Samantha. Sa mga sumunod na linggo, hindi na alis sa isipan ni Samantha ang nakakabahalang tanawin ng stalker. Ito'y tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa bleachers habang nagpa-practice siya. Pagdating ng 2020, natapos na ang restraining order laban kay Christopher. Tila sinadyang magsimulang lumitaw siya hindi lamang sa mga soccer practice kundi sa lahat ng lugar na pinupuntahan ni Samantha. Kahit na hindi siya direktang lumapit, maliwanag na nais niyang malaman ni Samantha na sinusundan siya. Ang nakakabahalang pag-uugali na ito ay nagpatuloy sa loob ng 2 taon. Noong July 2022, nagpetisyon si Samantha para sa isang bagong PPO. Ito'y sa mga korte ng Grand Traverse County. Ngunit sa kanyang pagkabigla, tinanggihan ang kanyang kahilingan dahil sa kakulangan ng ebidensya na talagang sinusundan siya ni Christopher. Sinabi ng korte na ang madalas na paglitaw ni Christopher sa pampublikong lugar ay hindi sapat para sa isang personal protection order, lalo na't hindi siya direktang lumapit sa kanya. Hindi rin tinanggap ng korte ang kanyang nakaraang PPO laban sa stalker. Ngunit hindi alam ni Samantha na lihim na naglagay si Christopher ng tracking device sa kanyang sasakyan. Ito ay nagmumonitor ng kanyang mga galaw. Agad pagkatapos ng kanyang pagbisita sa korte, pumunta si Christopher roon
upang magtanong kung may sino man na nagsubok na mag-file ng PPO laban sa kanya. Isang empleyado ng korte ang nagkumpirma ng filing, na salungat sa kanilang nakaraang pangako kay Samantha na hindi malalaman ni Christopher ang filing. Ang paglabag na ito ay magdudulot ng pinakamasamang gawain na isasagawa ni Christopher sa hinaharap. Nangyari ang pinakamalupit na parte ng kwento ni Samantha. Ito'y noong umaga ng October 7, 2022. Alas 7 na umaga, tulog na tulog pa siya habang umalis na ng bahay ang roommate niya papuntang trabaho. Bigla siyang nagising sa tunog ng mga sahig sa labas ng kanyang kwarto. Nang tingnan niya, nakita niya ang anino ng isang tao sa pintuan. Akala niya ang roommate niya iyon. Tinawag niya ito. Nang hindi ito sumagot ay napanik siya. Napagtanto niya, hindi lang ito basta pagnanakaw at parang siya talaga ang target. Maya-maya naisip ni Samantha na kumuha ng isang matulis na bagay na nasa ilalim ng kanyang kutsyon para sa proteksyon. Pero nagdadalawang isip siya dahil baka gamitin pa ito laban sa kanya. Sa halip, tinamka niyang i-on ang ilaw para makita kung sino ang tao na iyon. Pero bago pa siya makagawa ng kahit ano, bigla siyang inatake. Nagsimula siyang sumigaw na makita niyang si Christopher pala ito. Nilagyan siya nito ng posa sa kamay at paa habang siya ay nagwawala sa ilalim nito. Pagkatapos, tinakpan ng bibig at binalutan ng tape ang kanyang ulo. Dinala siya ni Christopher sa garahe. Para madelay siya, sinubukan ni Samantha na magsalita. Sinabi niya kailangan niyang pumunta sa banyo at kailangan niyang pakainin ang aso niya. Sa kabutihang palad, pumayag si Christopher na pakainin ang aso at payagan siyang gumamit ng banyo. Pero dahil nakaposas siya, si Christopher ang nagtanggal at nagpalit ng kanyang mga damit na sobrang nakakahiya para sa kanya. Kinuha ni Christopher si Samantha na nakapiring ang mga mata at dinala siya sa kanyang sasakyan. Sumakay din ang kanyang alaga na hindi naman iniwan ni Christopher. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, lumabas si Christopher sa sasakyan at ginabayan si Samantha. Nilapag siya sa isang malambot na kama at tinanggal ang kanyang blindfold. Nang makita ni Samantha ang kanyang paligid, natuklasan niyang nasa isang maliit na silid siya. Ito'y walang bintana at may soundproof wall. Ang bunker ay pinagawa ni Christopher sa loob ng isang narentahang storage unit. Ito'y nagkakahalaga ng $5,000. Mayroon itong kama, banyo na may pocket, power banks, at mga supply tulad ng pagkain at medikal na gamit. Nakakagulat dahil may mga contraceptives at feminine hygiene products din sa loob na nagpapakita ng masamang balak ni Christopher. Sinabi ni Christopher kay Samantha na plano niyang ikulong siya sa silid habang siya ay nasa 2 linggong bakasyon. Kaya't magiging bihag siya. Ang mas nakakabahala, papalabasin niyang nasawi si Samantha sa pamamagitan ng isang peking aksidente sa Lake Michigan para wala nang maghanap sa kanya. Habang nanginginig si Samantha sa takot para sa kanyang buhay, naisip niyang ang pagiging kalmado ang pinakamahusay na paraan para makaligtas. Sa mga sumunod na oras, ginamit niya ang kanyang kasanayan bilang social worker. Nakipag-usap siya kay Christopher, kinumbinsi siyang magtiwala sa kanya. Sa uli, umamin si Christopher na mahal pa rin niya si Samantha at naiinggit siya sa mga ibang lalaki sa buhay niya. Tinanong ni Christopher si Samantha tungkol sa kanyang mga galaw, gamit ang mga tracker na inilagay niya sa kanyang sasakyan. Ipinahayag din niya na dinukot niya si Samantha dahil desperado siya makasama siya. Inamin niyang nakuha niya ang idea ng bunker mula sa isang Netflix show na napanood niya dati. Nang ipakita ni Christopher na natatakot siya sa posibilidad ng pagkakakulong, nakita ni Samantha ang pagkakataon. Sinubukan niya kumbinsihin si Christopher na kung papayagan siya nitong umalis, hindi niya ito isusumbong sa mga pulis. Nagmungkahi pa siya na pwede silang maging magkaibigan at mag-hangout kapag gusto niya. Pagkatapos ng maraming negosasyon, sinabi ni Christopher na ang tanging paraan para magtiwala siya ay kung papayag si Samantha na makipagtalik sa kanya doon mismo.
Nagulat si Samantha sa alok na iyon at malinaw niyang sinabi na ayaw niyang gawin iyon. Dagdag pa niya na maaari pang masira ang kanilang pagkakaibigan kung pipilitin siya ni Christopher na gawin ang isang bagay na ayaw niya. Ginamit din niya ang kanilang relihiyon. Sinabing bilang mga Kristiyano, di nila dapat ginagawa ang mga iyon. Nabigo si Christopher sa sagot ni Samantha kaya nagpasya siyang umalis para bigyan siya ng oras na mag-isip. Na mag-isa na si Samantha, desperado siyang naghahanap ng paraan para makalabas. Subalit mabilis niyang naisip na maayos ang plano ni Christopher at walang paraan para makalabas. Pagkalipas ng halos isang oras, bumalik si Christopher at tinanong si Samantha kung nagbago ang kanyang isip. Dahil sa walang opsyon, tinanggap niya ang alok ni Christopher. Sinuong niya ang pakikipagtalik sa kondisyon na papalayain siya kaagad pagkatapos. Sinubukan ni Samantha na kalimutan ang mga nangyayari at mag-focus na lamang, ngunit hindi niya kayang pigilan ang sarili ng matagal at umiyak ito. Dito napahinto si Christopher sa kanyang ginagawa. Sa wakas, dinala ni Christopher si Samantha at ang kanyang aso pabalik sa bahay. Inutusan siyang umarte na normal ang lahat. Ito'y para hindi magduda ang kanyang roommate. Bago sila naghiwalay, niyakap pa siya ni Samantha para magmukhang totoo ang kanyang pangako na hindi siya magsusumbong sa mga pulis. Pagkatapos niya makauwi mula sa pagiging bilanggo sa bunker ng 13 hours, agad niyang tinawagan ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Nagmadali siyang pumunta sa ospital para sa mga eksaminasyon na mahalaga para patunayan ang pang-aabuso na naranasan ni Samantha. Nang magtagal, dumating ang mga otoridad sa ospital para kausapin si Samantha. Pagkatapos makuha ang kanyang pahayag at pagsusuri sa mga medikal na ebidensya, nakakuha ang mga otoridad ng arrest warrant laban kay Christopher. Noong October 8, 2022, nahuli si Christopher Thomas sa kanyang bahay. Nakatakdang humarap si Christopher sa korte noong February 2024. Ngunit sa halip na humarap sa jury, nagdesisyon siyang umamin na lang sa lahat ng paratang. Ito'y noong December 18, 2023. Ang kanyang paglilitis ay naganap 2 buwan pagkatapos. Sa mga legal na proseso, nagbigay si Samantha ng makapangyarihang pahayag. Detalyado ang nakakalungkot na epekto ng stalking at kidnapping sa kanyang buhay. Ngayon ay may malaking kawalang tiwala siya sa mga lalaki at ayaw niya mapag-isa kasama ang mga ito maliban sa kanyang mga malalapit na kaibigan o pamilya. May kaunti na siyang pagkadismaya sa mga relasyon at minsan ay may malakas na pagnanais na umiwas mula sa simpleng pagpapakita ng pagmamahal mula sa mga mahal sa buhay. Bukod dito, binigyang diin niya ang kabiguan ng sistema ng hukuman na protektahan siya na nag-highlight sa pagtanggi ng kanyang PPO bilang isang kritikal na pagkukulang. Si Judge Kevin Elsenheimer ay humatol kay Christopher Thomas ng 40 hanggang 60 years sa kulungan. Nagpahayag ng pagsisisi si Christopher pagkatapos tinanggap ang buong hatol para sa kanyang mga malupit na aksyon. Sabi niya, ako ay labis na nagsisisi sa aking ginawa. Walang sapat na paraan para parusahan ako para sa aking ginawa. Dahil alam ko napakasama nito, sana ay maimbabalik ko pa ang lahat, ngunit hindi ko na ito magagawa. Dahil sa kaso ni Samantha, nagkaroon ng pagbabago sa patakaran ng hukuman sa Grand Traverse County. Pagkatapos ng kanyang nakakatakot na karanasan, si Samantha ay naging tagapagsalita para sa mga nakaranas ng katulad ng sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpabahagi ng kanyang karanasan, layunin niyang magbigay liwanag sa iba kung paano tukuyin o tugunan ang mga palatandaan ng stalking. Sabi niya, sa pamamagitan ng pagpapakita ng aking mukha at boses, nais kong makatulong sa iba. Gusto kong magkaroon ng mas maraming resources para sa mga taong dumaranas ng stalking. Gusto kong malaman ng mga tao ang aking kwento. Si Samantha Stight ay isang patunay ng isang pambihirang tapang at tibay. Sa kabila ng mga taon ng walang humpay na takot at karahasan. Matapos ang higit sa isang dekada ng obsession at isang nakakatakot na pagduot, ang kanyang lakasang loob ay naging kanyang buhay. Ito'y nagbigay daan upang makaligtas at muling makakuha ng kanyang kalayaan.
Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Sapat ba ang hatol kay Christopher? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!